Para po sa pagbabasa ng hindi nagkakamaling salita ng Diyos, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Hebrews 12. Tutuloy po natin ang ating series sa Hebrews. Hebrews 12 verses 1 to 3. So ito po ang ating scripture reading, Hebrews 12 verses 1 to 3. Verse 1, Therefore, since we have so great a cloud of witnesses surrounding us, laying aside every weight and the sin which so easily entangles us, let us run with endurance the race that is set before us, fixing our eyes on Jesus, the author and the perfecter of faith, who for the joy set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. For consider him who has endured such hostility by sinners against himself, so that you will not grow weary, fainting in heart. Tayo po ay makakaupo na. Sa ating pong pagsisimula sa isa sa mahalagang elemento ng ating pagsamba, tayo po ay lumapit sa panalangin. Tayo po ay manalangin. O aming Diyos, o aming Trinidad na Diyos na perpekto sa pag-ibig, perpekto sa pagiging just, at perpekto sa awa. Kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito na nakakalapit kami, nakakapasok kami sa mismong langit, hindi sa pamamagitan ng mga tipo at anino, hindi sa pamamagitan ng dugo ng mga animals, kagaya sa lumang tipan. Kami po ay nakakapasok sa inyo pong trono sa pamamagitan ng mismong dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Hindi sa pamamagitan ng aming katuwiran, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya at katuwiran ng Panginoong Hesukristo. Kaya kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito na ibinigay niyo po sa amin na patuloy kang magsasalita sa amin, hindi galing langit, kundi sa ordinaryong pangangaral ng inyo pong salita. Salamat po, Panginoon, kaya kami po ay nananalangin sa ministeryo ng Banal na Espiritu na mag-illuminate sa bawat isa sa amin, na maintindihan namin po ang inyo pong mga salita, at patuloy na magtulak po ito sa amin na maging masaya at purihin kayo sa espiritu at katotohanan. Gamitin niyo rin po ang pangangaral na ito para sa kaligtasan ng mga wala pa sa inyo. At sa lahat po ng aming pag-uusapan ay ang intention po namin kayo lamang po ang mag-glorify. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang magandang araw po ng Panginoon sa ating lahat. Nawa po ay pagpalain ng ating Diyos ang pangangaral ng Kanyang salita. So inantay ko po itong opportunity na ito para makabawi kay Deacon Aaron, because every time na binamention niya yung mga greatest NBA players ay si Michael Jordan lang at si Kobe Bryant. So, isa po sa biggest news in sports ay ang pagpasok po ni LeBron James in his 24th NBA season. At ang inaantay po ng marami ay kung saan pupunta po si LeBron James. Dahil kung updated po kasi sa story, sa news, umalis na po si LeBron James sa Lakers. Ang mga possible teams na pwede po niyang puntahan are the Golden State Warriors, Philadelphia 76ers, and Miami Heat. Pero for me, kung ako po yung tatanungin, mas gusto ko siya na bumalik sa Cleveland Cavaliers. Pero doon po sa isang live interview niya sa Mind the Game podcast at Fanatics Fest, laging ang inuulit-ulit ni LeBron James yung trust the process. Tinatanong siya, saan ba siya lilipat? Paulit-ulit siyang tinatanong, trust the process. At ang sagot ni LeBron James dun sa interview, I want to compete at a high level. I want to join a franchise that kind of shares the same motto as myself. And that's practicing championship habits every day.
So yun yung work ethic ni LeBron James, yung practicing championship habits at everyday. Sabi niya, but trusting the process more than anything. So we can argue na si LeBron James ba talaga ang GOAT ng NBA, pero yung kanyang work ethic ay makikita natin na hindi lang niya gusto yung pinaka-goal, yung championship, kundi yung work ethic niya na yung mindset niya, nagpa-practice siya ng championship habits every day. Dito po sa ating teksto, ginamit rin po ng author yung illustration ng sports, pero marathon, sabi doon, run with endurance, sabi doon, let us run with endurance the race that is set before us. Dito po sa ating teksto, itutuloy po natin. Ang sulat po, alam po natin na ang sulat na ito ay para po sa mga Hudyo, sa mga Hebreyo na naging mananampalataya. Subalit dahil po sa suffering, sa paghihirap sa ilalim ng Roma, sila po ay may tukso na bumalik ulit sa practice ng Judaism, yung mga lumang tipang mga practices. Kaya makikita po natin na ang pinakapunto ng sulat na ito ay ang pagiging mataas ni Kristo sa lumang tipan. Kaya para hindi po bumalik ang mga Kristiyanong ito sa Judaism, para hindi sila tumalikod sa pananampalataya, itinuon ng manunulat sila sa kagandahan ng persona ng Panginoong Hesukristo. Lagi ko pong kino-quote yung isang magandang sinabi ni Stuart Olyott na I believe ito yung pinaka-theme ng Hebrews. Sabi ni Stuart Olyott, the antidote to every spiritual illness is a better sight of Christ. It is the medicine that cures all spiritual troubles. At ito pong theme na ito, masasabi natin dito po sa pagpunta po natin sa chapter 12, ito yung pinaka-point talaga nung author. Sabi doon sa verse 1, kaya't yamang napapalibutan tayo ng gayong kakapal na bilang ng mga saksi, itabi natin ang bawat pabigat at ang pagkakasalang madaling bumibitag sa atin at tumakbo tayong may pagtitiis sa takbuhing inilagay sa harapan natin. So kung maaalala nyo po yung chapter 11, yun yung heroes of faith, sila Noah, sila Abel. So tandaan po natin na sila yung binabanggit dito na great a cloud of witnesses. Sila yung binabanggit to na mga witnesses na hindi po nito idea na parang nasa arena at yung mga Old Testament saints ay nanonood doon sa mga mananampalataya ngayon, nandun sila sa langit, pinapanood kung paano tayo magpakabanal. Hindi po yun ang ibig sabihin ng a great cloud of witnesses. Ito po, ang pinapakita po dito, ito ay mga konkretong halimbawa ng manunulat patungkol mga testimony about faith na sila ay nabuhay sa pananampalataya. At pagkatapos po na ipaliwanag po, yun po yung ating naging serye sa Hebrews 11, pagkatapos ipakita yung mga examples ng mga mananampalatayang ito, nagbigay po ng exhortations ang manunulat na dapat silang tumakbo sa pananampalataya. Ang sinasabi niya po sa kanyang mga sinusulatan ay kung ang mga tao sa lumang tipan na nakatayo lamang sa mga tipo at anino, sila ay nanatiling matapat. Ang sinasabi ng author, paano pa kaya kayo na naranasan na ang katuparan ng mga pangako? Remember, yung last sermon po natin, yung last part, yung verses 39 and 40, kailangan ng new covenant para maging perfect yung Old Testament saints. Kailangan silang maibilang sa bagong tipan, yun yung nagpapakasakdal sa kanila. Ngayon, nagbigay ng exhortation, kung itong mga taong ito sa lumang tipan ay nanatili, naging matapat sa pananampalataya, gaya ni Moses, how much more, kaya yun yung word po na therefore, since we have a cloud of witnesses, laying aside every weight and sin which so easily entangles us. Tandaan po natin ang isa sa kinakaharap ng iglesia na ito
ay ang pagtalikod sa pananampalataya, pagbalik sa mga seremonya ng lumang tipan, pagsamba sa iba't ibang Diyos-Diyosan, at kinikilala po ng manunulat ang mga bantang ito. Kaya makikita natin, kagaya ng na-mention ko, inilarawan ng author yung Kristiyanong pananampalataya nila sa isang sport. Ito ay marathon, run with endurance. Tumatakbo sila. Subalit sa ating pong pagtakbo, makikita po natin, hindi kagaya dun sa mga athlete, ay sarili nila yung lakas. Dito ay nagpakita yung author na yung ating pagtakbo ay hindi sa pamamagitan ng ating sariling lakas. Verse 2, haba daw tumatakbo sila, sabi ng author sa verse 2, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith. So, ang sinasabi dito ng author, yung endurance, yung run with endurance, ay hindi hiwalay doon sa sinabi ni Stuart Olyott that the cure for all kind of apostasy is a better sight of Christ. Ang sinasabi dito ng author, habang sila ay nagpe-persevere in their faith sa kabila ng mga temptation, sa kabila ng mga suffering, ang mga mata nila ay nakatuon sa kagandahan ng Panginoong Jesucristo, because He is the founder and the perfecter of our faith. Kaya ang mensahe po natin for this morning, our perseverance in the faith is looking unto Jesus, because He is the foundation and the very sustenance of our faith. Ang pagpapatuloy sa pananampalataya ay pagtingin kay Jesucristo, dahil siya ang pundasyon at ang buhay ng ating pananampalataya. Ito yung sinasabi ng author kung paanong si Moses, in a typological sense, na nakikita niya ang greatness ni Kristo sa pamamagitan ng pagliligtas sa Ehipto. In the New Covenant, literal na ang Panginoong Jesucristo ang nagkatawang tao para siya yung maging founder of our salvation, at hindi lamang siya yung nagtayo ng bagong tipan. Ang Panginoong Jesucristo rin ang nagsusustena. Hindi ito sinusustain na pinapalakas ng ating mabuting gawa. He is both the founder and the sustainer of our faith. Dalawang bagay po ang ating pong titingnan na nasa text po. First thing, Christ as the foundation of our faith. Secondly, Christ as the very sustenance of our faith. So, dalawang keyword, foundation and sustenance. First thing na pwede po nating makita dito, Christ as the foundation of our faith. Napaganda po ng ating mga talata, ipinapakita po dito ng manunulat na yung Kristiyanong pananampalataya is not a blind faith, hindi bulag na pananampalataya. Dahil, ang linaw po doon, looking to Jesus. Gumagamit ng senses because Christ is the object of our faith. Tandaan natin na ang pagbibigay po ng mga ebidensya patungkol sa mga Old Testament believers ay mahalaga naman. In fact, ginamit niya yung one chapter para lang ipakita yung mga examples ng mga Old Testament believers. Pero kagaya ng nakita natin last sermon, ang virtue ng mga examples na ito ay hindi dahil doon sa kanilang iniwang example. Yung virtue ng kanilang examples ay dahil sa object ng kanilang pananampalataya. Even yung perseverance ng Old Testament saints, ang Panginoong Hesukristo ang nag-provide noon. Hindi yung sarili mismo nila yung example, kundi yung pananampalataya nila sa Panginoong Hesukristo. At pagkatapos sabihin ng author na isang tabi nila yung mga pabigat sa kanilang pagtakbo, either ito ay kasalanan or ito ay mga suffering, yun yung tinutukoy doon, ay itinuro niya kung ano yung pundasyon, paano sila makakatakbo at makakapagpatuloy sa pananampalataya. Sabi po sa verse 2, pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya, na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan ay tiniis niya ang krus,
hindi alintanang kahiyan at siya'y umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Ang sinasabi dito ng author, habang sila ay tumatakbo with endurance, hindi dapat nilang alisin ang paningin nila sa kagandahan ng Panginoong Hesukristo. At hindi lamang po sinasabi dito ng author na si Kristo ang pundasyon ng ating pananampalataya, pinapaliwanag rin po dito na kung bakit siya ang pundasyon ng ating pananampalataya. Hindi lang sinabi na si Christ yung foundation, kundi pinaliwanag bakit siya yung naging foundation. Malinaw po sa ating talata na mayroong paghihirap, pagsunod, at kaluwalhatian na nakatakda para sa kanyang. Sabi doon, dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan, ay tiniis niya ang krus, hindi inalintana ang kahihiyan, at siya'y umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Ipinapakita po dito ng manunulat na naipaliwanag ko na po ito sa ibang mga chapters ng Hebrews, na bagamat si Christ yung the only natural Son of God because He is divine, sa Kanya lamang yung status na yun as the only natural Son of God. Yung sonship niya is not by adoption, but natural. He is the only begotten Son. Pero pinaliwanag rin natin na hindi lang yun yung kanyang status. He is the worthy King. Pinatibay niya ito sa pamamagitan ng kanyang paghihirap sa kanyang gawa. Pinapakita po dito ng manunulat na pinaghirapan ni Kristo ang pagtatayo ng kanyang kaharian. Hindi dahil siya lang yung king, ay dahil automatically siya yung king, kundi ito ay pinaghirapan niya, inearned niya itong kanyang kaharian. Pinaghirapan ng Panginoong Hesukristo ang ating kaligtasan. At ang motivation niya ay ang gantimpala na nakalaan. Yun yung sinabi ng text natin. Sabi doon, na dahil sa kagalakang inilagay sa kaniyang harapan. Ibig sabihin, ang motivation niya is the glory na ibibigay sa kanya ng Diyos Ama. Sabi ni John Piper, commenting on this passage, but there was a good feeling deep in Jesus' heart that His action was pleasing to His Father, and that the reward to come would outweigh all the pain. This profoundly good feeling is the joy that enabled us and enabled Jesus to do for us what He did. Ang ganda nung sinabi ni John Piper na yung joy na ito ay nag-outweigh doon sa suffering na ma-experience niya. Ibig sabihin, hindi po ni-romanticize ni Jesus yung suffering, kundi dahil hindi yung suffering yung dahilan, kundi yung joy that was set before Him. Kaya sabi po ng Acts 2:36, kaya dapat malaman ng may katiyakan ng buong sambayan ng Israel na ginawa siya ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. So, hindi automatically mediatorial king ang Panginoong Jesucristo. While may status siya as divine king, pero yung mediatorial kingship niya ay pinaghirapan niya, in-endure niya. Pero why niya na in-endure? Because of the joy, because of the reward that was set before Him. At dahil po sa perpektong pagsunod na ito ni Kristo, bilang punto natin, si Kristo ang katiyakan ng ating pananampalataya. Tiyak po ang ating kaligtasan, tiyak po ang ating pananampalataya, dahil ito po ay pinaghirapan ng ating Panginoong Jesucristo. Pinag-aralan po natin last Liturgy of the Table, the active and passive obedience of Christ. Dito niya in-accomplish yung kanyang pagiging mediator. As God and man, sinunod niya ang kautusan ng Panginoon actively and passively tinanggap niya yung puot ng Diyos. Nag-suffer siya sa pagtanggap ng puot ng Diyos. At dito po nakatayo yung ating katiyakan ng kaligtasan. Hindi po sa pamamagitan ng ating mga sariling efforts.
Subalit, kung may kinakausap ako dito na wala ka pa sa Panginoong Hesukristo, malinaw po sa text that Christ is the author and the perfecter of faith. Hindi pwedeng maging pandasyon ng kaligtasan mo ang mabuting gawa. Dahil sinabi na ng salita ng Diyos that Christ is the only foundation of our salvation. Hindi sa pamamagitan ng iyong mabuting gawa, hindi sa pamamagitan ng pagiging mabait mong magulang, hindi sa pamamagitan ng iyong katatayuan sa buhay, kundi ang tanging pundasyon ng kaligtasan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil kapag dumating na ang paghahatol, hindi ka lang hahatulan ng Diyos bilang creature. Ang sabi ni Pablo, Acts 17:31, bagamat sapat na yung pagiging creature mo na sumunod sa Diyos at kapag hindi mo sinunod ang Diyos, may condemnation ka, may another condemnation ang sinabi ni Pablo, sabi ni Pablo, Acts 17:31, sapagkat itinakda niya ang isang araw kung kailan niya hatulan ang sanlibutan ayon sa katuwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinilaga. Yung judgment daw na darating ay hindi lang basta dahil isa kang creature na hindi sumunod sa kautusan ng Diyos, kundi ang sabi ni Pablo, dahil hindi ka nanampalataya sa Panginoong Hesukristo. Yun yung dahilan ng paghahatol ng Panginoon. So hindi tatayo ang iyong katuwiran sa hukuman ng Diyos dahil ito ay may bahid ng kasalanan. Anumang uri ng katuwiran na wala ang Panginoong Hesukristo, ito ay laging kulang at ito ay itatapon sa impyerno. Kagaya ng binasa natin kanina, while may immediate context yun, I believe sa AD 70 yung immediate context nun, pero totoo pa rin na kung ikaw ay hindi mananampalataya, ay itatapon ka at susunugin sa apoy ng impyerno. Kahit po, si Martin Luther, nung panahon ng Reformation, kine-claim niya na yung kanyang idea ng pagiging just ng Panginoon, yung holiness ng Panginoon, ay laban lamang sa kanya. Kaya ito ay nagbuo sa kanya ng frustration. Sabi ni Martin Luther, I was a good monk and kept my order so strictly that I could claim that if ever a monk were able to reach heaven by monkish discipline, I should found my way there. So kung yung daw paraan ng kaligtasan, pagpunta sa langit ay sa pamamagitan ng monkish discipline, may experience ni Luther yung salvation. Pero nung siya ay kinatagpo ng Panginoon, ang sabi ni Martin Luther, I do not seek my own active righteousness, I ought to have and perform it, but I declare that even I did have it and perform it, I cannot trust in it or stand up before the judgment of God on the basis of it. I embrace only the righteousness of Christ, which we do not perform, sabi ni Luther, but we receive, which we do not have accept, when God the Father grants it to us through Jesus Christ. Ito yung paraan, ang katuwiran lamang ng Panginoong Hesukristo para ikaw ay ituring na matuwid sa hukuman niya. Kaya kung wala ka pa kay Kristo, hindi mo kailangang tanggapin na ikaw ay makasalanan, ikaw talaga ay makasalanan, na sa huling araw may paghuhukom, pero ngayon po ay panahon ng biyaya. Manampalataya ka sa Panginoong Hesukristo at taligtan mo ang iyong mga kasalanan. At tayo pong mga mananampalataya naman, kahit tayo mga mananampalataya, ay nakakalimutan natin ang pagliligtas ng Panginoong Hesukristo. Dahil sa pabago-bago nating emosyon, sa biyaya ng Diyos, hindi sa atin nakatindig ang ating pananampalataya kahit pabago-bago ang ating emosyon. Ito ay nakatindig sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang pwede po natin dito na ma-address na sin to be mortified or sin to mortify, kapag iniisip natin ng ating pagiging katanggap-tanggap araw-araw sa Diyos, either ito ay sa ating individual worship or sa ating public worship,
ay sa pamamagitan ng ating sariling discipline, sa sarili nating katuwiran at kabanalan, kapag ang ating mentalidad ay nakaayon sa ating sariling lakas, ito po ay magbubunga ng pagmamalaki kapag mayroong tagumpay. Ako ang gumawa niyan. So magbubunga ito ng pagmamalaki. At kapag at ito rin ay magbubunga ng matinding frustrations kapag mayroong pagsubok. Kaya ang gospel cure po dito, kung paanong si Kristo ay nagpatuloy dahil sa gantimpala na nakalaan sa Kanya, tayong mga mananampalataya ay tumingin kay Kristo sa ating pagpapatuloy sa pananampalataya. Ang Panginoong Hesus ay nakatingin sa Father doon sa joy that was set before Him. Kagaya rin noon, tayo ay nakatingin sa Panginoong Hesukristo. At ang grace to cultivate po na pwede nating makita or i-cultivate is joy in the Lord. Again, sabi ni John Piper, our mistake lies not in the intensity of our desire for happiness, but in the weakness of it. So, ang sinasabi ni John Piper, ang problem is not that we pursue happiness. The problem is mahina yung ating pagiging masaya. Pagiging masaya dahil hinahanap natin ito sa ibang mga bagay. Tandaan po natin na ang pamalit sa pleasure ng kasalanan is another pleasure, pero pleasure sa Panginoong Hesukristo. Si Jesus ang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya. Sinunod niya ang lahat ng kalooban ng Ama, John 4:34, at nagawa niya ito sa pamamagitan na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan ay tiniis niya ang krus. Ibig sabihin, napaka-misteryoso nito nung sinabi ni Jesus na, my God, why have you forsaken me? At the same time, sa moment ng kadiliman ng buhay ni Jesus, nung siya ay nasa krus, na handa na niyang tanggapin ang puot ng Diyos, hindi mutually exclusive yung kanyang pagsasabi na, my God, why have you forsaken me? Sinabi ng author, tiniis niya ang krus dahil doon sa joy that was set before Him. Sa madalim na oras ng buhay ni Kristo, ang nagpalakas kay Kristo ay ang kagalakan sa Diyos. Kaya, kagalakan kay Kristo ang pagsunod sa Ama. John 4:34, sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay gawin ang kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawa. Ay napakaganda po ng metaphor na ginamit ng Panginoong Hesukristo para maipaliwanag na may pleasure siya doon sa kanyang obedience sa Father. Pagkain. Di ba yung pinaka-intimate fellowship na mayroon tayo even sa family, sa mga kaibigan natin, sa church, yung pinaka-intimate na pinagsasaluhan natin ay pagkain. Doon tayo nagkwekwentuhan. At doon ginamit ni Kristo yung joy. May joy tayo pag kumakain, lalo kapag masarap yung kinakain natin. At ang sinabi ni Kristo, ang pagkain ko ay gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ganon ka-joyful ang Panginoong Hesukristo. At yun yung sinasabi ng author. He endured the cross because of the joy that was set before Him. Kaya bilang application, kung si Hesukristo ay masayang sumunod sa Ama, tayo rin ay tinatawag ng Diyos sa masayang pagsunod. 1 John 5:3, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi pabigat. The law of God for believers is not burdensome. It is a delight. Ito dapat ang katatayuan natin. Ito dapat ang motivation natin. Ang persona, looking unto Jesus, the foundation, the perfecter of our faith. Second point na pwede po nating makita dito, Christ as the very sustenance of our faith. Hindi lang po sinabi ng author na si Christ yung foundation ng ating faith. Sinabi rin ng author that Christ is the perfecter. Siya yung nagpapanatili ng ating pananampalataya. Sabi doon,
nagpapasakdal ng ating pananampalataya or perfecter of our faith. Marami pong paraan na ang ginagamit si Kristo para i-sustain ang ating pananampalataya. Nandyan po ang mga means of grace. So, hindi po ito mystical but ordinary yung sinabi dito. He is the perfecter of our faith. Una po, kasama po yung mga means of grace, pero ang bibigyang emphasis ko po ay ang ministeryo ng salita ng Diyos. Sinusustain ng Panginoong Jesucristo ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ministeryo ng salita ng Diyos. Sa kanyang high priestly prayer, John 17:17, pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. So yung perseverance daw, yung means na gagamitin, ang isang means na gagamitin para magpatuloy ang isang mananampalataya sa panalangin, sa effective prayer ng Panginoong Jesucristo ay ang salita ng Diyos. Ang salita ni Kristo ang paraan para tayo ay manatili sa pananampalataya. Sa kanyang salita ay ipinapaalala niya ang kanyang kagandahan, ang kanyang katuwiran, ang kanyang ginawa, ang kanyang mga pangako. At kung titingnan natin si Kristo sa kanyang mga salita, ito po ay magbibigay ng sustansya sa ating pananampalataya. Walang ibang means ang Panginoon para makita natin siya in a very personal way, kundi ang kanyang salita. Doon yung katuparan ng looking to Jesus. Ito ay pagtingin sa kanyang salita. Paano pa? Secondly, sinusustain ng Panginoon ang ating pananampalataya sa kanyang pang-araw-araw na pananalangin para sa atin. His intercessory prayer. Again, John 17, verse 24, Ama, nais kong ang mga ibinigay mo sa akin ay makasama ko kung saan ako naroon upang makita nila ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin. So ang gusto ni Jesus ay ma-experience natin yung naging motivation niya na joy that was set before Him. Yun yung panalangin ng Panginoong Jesucristo kung ano daw yung joy, yung glory, ay ma-experience din ng mga mananampalataya. Sabi doon, sapagkat ako'y iyong minahal bago pa tinatag ang sanlibutan. So, araw-araw nananalangin ang Panginoong Hesukristo. Sabi ng Isaiah 40, alam ng Diyos ang kanyang mga bituin by name. Kung gaano kadami yung bituin sa langit, sabi ng Isaiah 40, He knows them by name. Hindi natin alam lahat ng pangalan ng stars, pero sinabi ng Isaiah 40, He knows them by name. How much more yung personal care niya sa mga mananampalataya na pinagbuhusan niya ng kanyang sariling dugo. Pinag-pray niya not just a Reformed Baptist Church of Malabon, but individually by name. Nananalangin ang Panginoong Hesukristo para sa atin. Ganda po nung sinabi ni Thomas Goodwin. Sabi ni Goodwin dun sa death, his death, the means of procurement or obtaining it for us. So yung death daw, yun yung nag-possess ng justification, kaya tayo itinuring na matuwid because of His death. Pero sabi ni Thomas Goodwin, but His intercession, yung nagpapatuloy niyang pananalangin, the means of applying all unto us. We owe our standing in grace every moment in His sitting in heaven and interceding every moment. While absolute yung justification, hindi magbabago po yun, ano man yung emotion natin, pero yung sinasabi ni Thomas Goodwin, yung daw pagiging araw-araw natin nakatanggap-tanggap sa Diyos. Wala daw pong araw na tinanggap tayo ng Diyos nang hindi sa pamamagitan ng pang-araw-araw na pananalangin ng Panginoong Hesukristo. Kaya tayo nagiging katanggap-tanggap sa Panginoon araw-araw ay dahil sa araw-araw na pananalangin ng Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin po, hindi lamang po natapos sa krus ang works ng Panginoong Hesukristo because even until now,
Christ is praying for your justification. Christ is praying for your sanctification. And Christ is praying for your glorification. Siya yung nagsusustain nito sa pamamagitan ng pang-araw-araw niyang pananalangin. Kaya ang point po natin, si Kristo ang nagpapanatili ng ating pananampalataya hanggang sa pagsasakdal nito sa pamamagitan ng mga ordinaryong pamamaraan at sa pamamagitan ng kanya nagpapatuloy na panalangin para sa atin. Kaya po ang pagtingin kay Kristo, hindi lamang bilang siya yung nagbigay ng kaligtasan sa atin, kundi siya rin ang nag-iingat nito. Siya yung nagbigay at siya rin yung nag-iingat nito. John 10:28, sila'y binigyan ko ng buhay na walang hanggan, at kailanmay hindi sila mahahamak, at hindi sila aagawin ng sino man sa aking mga kamay. Ang ganda po noon, nung sinabi ni Jesus, ako yung nagbigay ng buhay na walang hanggan, at hindi sila maaagaw ni inuman, dahil hawak ko ang kanilang mga kamay. Hawak sila ng aking mga kamay. At ang katotohanan po ito ay napaka-applicable sa ating mismong text. Yun yung sinabi, verse 3 and 4. Isaalang-alang ninyo siya na nagtiis na gayong pagsalungat ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili upang kayo'y huwag manghina o manlupaypay. Sa inyong pakikipaglaban sa kasalanan, hindi pa kayo humantong sa pagdanak ng inyong dugo. Ganon yung comparison, greatest to least. Si Kristo, binuhos niya ang kanyang dugo, naghirap siya para sa atin. Pero yung challenge, sa inyong pakikipaglaban sa kasalanan, ni minsan, hindi pa kayo nagdanas ng inyong dugo. Kaya si Kristo po, yung nagsusustain. Christ is the very life of our faith. Ang sin to mortify po na pwede nating makita kapag nakikita na lamang natin si Kristo na add-on sa buhay natin, sa ating comfortable life. At ito po yung mga tinuturo ng mga prosperity gospel na si Kristo ay pandagdag lamang sa kanilang maganda at maayos na buhay. Sila ay nangangaral ng ganito na pag nagtanong paano siya maliligtas, ang kadalasan ganito ang kanilang sagot. Okay na ang buhay mo, okay ka na, mabait ka, mayaman ka, may maganda kang trabaho, kaso ang kulang na lang sa'yo ay si Kristo. Ipinapalabas nila na si Kristo ay pandagdag lamang sa magaganda nating buhay. Pero anong sinabi ng Biblia? Colossians 3:4, kapag si Kristo na inyong buhay ay nahayag, ay mahayag rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Ang sinabi ni Pablo, sa isang tao pala na totoong nanampalataya at tumanggap kay Kristo, ay hindi lamang si Kristo pandagdag ng kanyang magandang buhay. Si Kristo mismo ang kanyang buhay. Dahil apart from Christ, we are nothing. Kaya ang gospel cure po, sa lahat ng ating pinagdadaanan sa buhay, palagian po tayong tumingin kay Kristo bilang ating kagalakan sa gitna ng ating mga paghihirap, kalungkutan, and even kasiyahan. Yan po yung sinabi ni Pablo sa Philippians 4. Naranasan niya ang taggutom, ang pagkabusog, ang pagkakaroon ng damit, ang pagkakaroon ng pagiging marangya. Naranasan niya itong dalawang bagay na ito at hindi niya dinidemonize yung suffering at hindi rin niya dinidemonize yung comfort. Pero sa lahat ng mga situation na ito, ang sinabi ni Pablo, I can do all things through Him who strengthens me. Nasa kalungkutan man siya, nasa kagalakan man siya, ang contentment niya ay ang Panginoong Hesukristo. Ito yung sinasabi po ng author, fixing our eyes on Jesus. Kaya po yung grace to cultivate, pwede po nating biyaya na ating linangin, contentment in Christ. Ang sabi po ni Pablo sa Ephesians 5 verse 4,
Let there be no filthiness, nor foolish talk, nor crude joking, which are out of place, but instead, let there be thanksgiving. Ito po yung naging devotion namin last Tuesday. Kapag binasa niyo po yung verse 1 ng Ephesians 4, yung pattern doon ni Apostle Paul is yung mga imperative ng Christian life ay nakatayo doon sa mga indicative of Christian life. Sabi doon, love one another because Christ loved you. Forgive one another because Christ forgave you. So laging ganon, yung mga imperative ay nakatayo doon sa indicative. At pagdating po sa verses 3 and 4 ng Ephesians 5, nag-mention siya dyan ng two specific sin about sexual immorality and pagiging greed. Interconnected yung dalawa dahil interconnected itong dalawa dahil ito ay idolatry. Lahat po ng sin is idolatrous, pero yung root nung mga sin na yon is yung pagiging hindi kontento. Kaya ang sinabi ni Pablo, alisin niyo yung mga kasalanan na ito, pero paltan niyo ng let there be thanksgiving. So, contentment in Christ results in thanksgiving to God, the very opposite of idolatry. Idolatry yung root ng sin ng greed and sexual immorality dahil mayroon silang gustong ibang pleasure than Christ. So, ang pamalit doon ay contentment na nagre-resulta sa thanksgiving. Di ba? Ano ang isang trait ng mga unbeliever? Although they knew God, they did not honor Him as God. Kaya dapat ang mga believer ay kabaligtaran na noon. Kaya yun yung sinasabi ni Paul, na instead itong mga sin na ito, let there be thanksgiving. At tandaan po natin that contentment is not passive. Okay na ako sa biyaya ng Panginoon. Hindi ganun yung contentment. Contentment is an active faith that beholds the beauty of Christ through the ordinary means of grace. And because contentment is an active beholding of Christ through the lens of faith, it compels us to pursue holiness in our lives and families, to serve with excellence in our ministries, and to excel in every calling God has entrusted to us. Hindi po nagtuturo ng katamaran ang contentment. In fact, baligtad. Very frustrating po sa isang tao na nagtatrabaho siya para kumita ng pera para masabi na financially stable na siya. Magtatrabaho siya, magiging masikap siya. At pag hindi niya attain yung gusto niyang status as financially stable, may frustration. Sa Christian life, baligtad. Mauna yung contentment in the Lord, at itong contentment na ito ang magmo-motivate sa'yo to persevere para mag-excel sa lahat ng calling. Hindi para mag-earn nung iniisip mong financial stability. I believe, yung pagiging financial, yung blessing ng finance ay ipagkakaloob yan ng Panginoon. Pero babalikan natin yung Philippians 4. Ano man yung situation ni Pablo, in prosperity man, in hunger man, I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya baligtarin po natin yung mentalidad ng mundo. Magiging happy ako pag na-attain ko na to. Pag mayroon na akong magandang bahay, pag mayroon na akong magandang trabaho, pag mayroon na akong bagong kotse, magiging happy ako. Sa isang mananampalataya, nauuna po yung contentment in Christ. And then pursue kung ano man yung iyong gustong ma-attain sa buhay. Kaya sabi ni Pablo, 1 Timothy 6:6-8, but godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into the world and we cannot take anything out of the world. Yan yung text na nagtumatama. Dinidebunk yung myth of financial stability. Sabi ni Pablo, for we brought nothing into the world and we cannot take anything out of the world. Pero sabi ni Paul, but if we have food and clothing, with this we will be content. Hindi po sinasabi ni Pablo
na dapat ito lang yung meron ka. Hindi po yun ang sinasabi ni Pablo. Ito ay panlaban doon sa sasabihin niya sa verse 10 that the love of money is the root of all kinds of evil. So ang panagot, na makikita nyo dito yung pattern ni Apostle Paul mula Ephesians 4, even sa sexual immorality, ang panagot sa lahat din po isa sa panagot sa lahat ng uri ng kasalanan, greed, sexual immorality, is contentment in the Lord. At ito po ang naranasan ng isa pong sikat sa atin na mga reformed, ng isang missionary, si David Brainerd. I think 29 siya nung namatay. At may pagka-extreme po yung pananampalataya ni David Brainerd. Kinokorek nga siya ni Jonathan Edwards dahil siya ay nagpe-pray doon sa snow. At kinokorek siya ni Jonathan Edwards. Pero siya ay nagkaroon ng tuberculosis. Umuubo siya ng dugo. Pero sa mga panahon na ito, sa kabila ng ganitong madilim na panahon kay David Brainerd, ang sinabi niya, nung na-experience niya itong mga suffering na ito, sabi ni David Brainerd, "My whole soul was unspeakably bewildered and lost in myself. And I knew of nothing that seemed likely to make me happy. In case I could with the greatest ease have obtained the best good that I had any conception of. And being that lost, I became a suitable object for the compassion of Jesus Christ to be set upon, since He came to seek and to save that which is lost." Doon daw sa kanyang mga experience ng kahirapan, walang reason para maging masaya. Ang ganda po nung ni John Piper dito, na ang ironic nung life ni David Brainerd. Sabi ni John Piper, inconsistent si David Brainerd. Sa ibang sulat niya, pinapakita niya na siya ay in despair, pero sa ibang letter niya, yung kanyang happiness ay nasa Panginoong Jesucristo. Pero yun yung sinasabi ni John Piper, hindi daw para kay David Brainerd, hindi mutually exclusive yung nararamdaman niyang kalungkutan, pero nag-outweigh dito yung joy niya sa Panginoong Jesucristo. At yun po yung sinasabi ng ating talata, ang Panginoong Jesucristo, He endured the cross because of the joy that was set before Him. Yung wrath ng Panginoon, yung suffering ay na-outweigh dahil doon sa joy na na-experience niya, yung kaluwalhatiang ipinagkaloob sa Kanya, na siya yung magiging hari at ipagkakaloob sa Kanya ang iglesia bilang Kanyang asawa, bilang Kanyang wife. Yun yung nagbigay ng perseverance sa ating Panginoong Jesucristo. At ganun din po sa ating mga mananampalataya. Kailangan po tayong tumingin sa ginawa, sa persona, sa kagandahan ng Panginoong Jesucristo sa ating pong pagpapatuloy. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po sa text na ito ng Hebrews 12 verses 1 to 3. Na bagamat kami ay tumatakbo, may responsibility kami na tumakbo, kagaya ng sinabi po dito ng author, na tumakbo kami with endurance, pero malinaw na yung pagtakbo namin ay hindi hiwalay sa ginawa ng Panginoong Jesucristo, looking to Jesus, the author, the foundation, and the sustainer, the perfecter of our faith. Salamat po sa inyo pong salita. Salamat po dahil ito ay patunay na sinusustain niyo po ang aming pananampalataya sa pamamagitan ng inyo pong salita, sa pamamagitan ng pagbabasa ng inyo pong salita, sa pamamagitan ng pag-aaral at sa pamamagitan ng formal na pakikinig ng inyo pong salita. Salamat din po sa reminder na even yung aming ongoing sanctification ay hindi rin sa aming sariling lakas. Nakita namin din yung ongoing intercession of Christ. Salamat po na may mga panahon na nakakalimot kaming manalangin para sa iba, maging para sa aming mga sarili. Pero ang Panginoong Jesucristo, araw-araw pong nananalangin, and He knows us by name. Salamat po, Panginoon, dahil kami po ay nakakatayo, tinatanggap niyo po.
dahil sa nagpapatuloy na panalangin ng Panginoong Hesukristo. Gamitin niyo po ang pangangaral na ito para po sa kaligtasan ng mga wala pa sa inyo. Magbigay po kayo ng bagong puso. Buksan niyo po ang kanilang mga mata upang makita rin nila ang kagandahan ng Panginoong Hesukristo, upang si Kristo ang maging object ng kanilang faith at upang si Kristo rin ang maging buhay nila. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita. Kayo lamang po ang maluwalhati. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.